Okay, ayan. Punta na tayo sa allowable bending stress. So, ayan. Ayan, NSCP, allowable bending stress. So, mayroon tayong provision dyan. Ito yung kailangan nating sundin kapag allowable bending stress yung topic. So, the value of LC as given by the smaller of 200 BF over Fy or yan 137,900 over Fy times d over area ng flange. So, BF is equal to base of compression flange, D is equal to depth of section, AF is area of compression flange, Fy is yield strength of steel. So, yung mga yan, given naman na yan dun sa problem. Kapag may problem na binigay, ganyan. Halos given naman na lahat ng yan. So, ang hindi lang given is yung Fy. So, di ba kapag hindi given ng Fy, meron tayong value ng Fy na sinabi noon sa first lecture natin about structural steel design. So, next, if ever, makakuha na kayo ng value ng LC, tapos, i-compare nyo yun sa actual length nung kailangan yung kuhanan na problem. So, kung yung length is less than or equal to the LC na nakuha nyo dito, so yun, kung titignan nyo dito, 200 BF over Fy or 137,900. So, itong dalawang to, pag may nakuha kayong sagot dyan pala, is pipili lang kayo ng isa, which is smaller. Yung mas maliit na value ang kukunin nyo, ang gagamitin nyo. Yun yung maging value ng LC natin. So, dahil dyan, kung nakuha nyo na yung LC at meron kayong length, which is less than the LC, ito yung gagamitin yung, yan. Mahaba-haba to. Kukuha kayo na situational to eh. So, kapag, ganyan, ito yung gagamitin nyo. So, bago nyo magamit itong FB is equal to 0.66 Fy, titignan nyo muna kung na-reach nyo yung requirement. So, ito. Dapat, yung BF over 2TF square root of Fy is less than or equal to 170. So, if ever sa dalawang case na to, may hindi siya na-reach na requirement, lilipat tayo sa letter B. So, yan. For partial compact section use. Use this, FB. Ito yung magiging formula mo kung na-reach niya itong dalawang to. So, if ever hindi na naman niya na-reach itong dalawang to, may hindi na naman siya na-satisfy sa dalawang condition na to, lilipat ka na naman sa for non-compact section. So, ganito yan. So, FB is equal to 0.60 Fy. Ito na yung pinakamadali doon. So, itong mga to naman is kapag sa board exam is given. So, madali lang siguro yan. Basta alam niyo yung magiging proseso nung gagawin. So, next. Kapag naman yung case 2 natin is laterally unsupported beams, which means yung actual length is greater than the computed LC. So, kapag greater than laterally unsupported, dito ka sa case 2 magbabase. So, tandaan, kapag less than ang length, actual length sa LC, ang gagamitin is case 1. Pag greater than ang actual length sa LC, gagamitin mo is case 2. So, ito yung case 2. So, A. This is for intermediate beam. Kapag intermediate beam siya, ito yung gagamitin mo, A. Paano malalaman kung intermediate? So, ay, ito na naman. Ganyan. So, if pag nasatisfy niya to, ito. Isosolve nyo to eh. Given naman na yung lahat, yung CB, yung FY, yung L, yung RT. Given yan. So, kapag nasatisfy niya ito yung gagamitin mong formula. Kapag hindi niya nasatisfy ito, jump ka sa letter B. Yan. So, if L over RT is greater than or equal to itong formula na to. So, kapag nakuha mo yan, tapos hindi mo na naman nasatisfy yan, lalaktawan mo tong equation na to, pupunta ka sa letter C. Yan. So, letter A is for intermediate beam ito. Kapag itong B, kapag ganito, nasatisfy niya to, ibig sabihin yung beam natin is a long beam. Kapag dito ka sa C, kapag ito yung nasatisfy niya, ito is for the short beam. So, kapag ito yung nasatisfy niya, dito ka. Yan. So, kung titignan nyo, meron tayong nakasulat na use the bigger value but not greater than 0.60 Fy. So, ayan, mag-apply yan mamaya. Ilalagay natin yan mamaya. So, yan, kapag
hindi given ng CB. Ito yung formula. CB is equal to 1.75 plus 1.05. M1 over M2. Yan, napakahaba. Basahin nyo na lang. So, yan. I-screenshot nyo na lang to. So, next, let's proceed to sample problem number 1. Yan. So, before ang lahat, kapag simply supported, yung CB natin is equal to 1. Except if there is or are n moments. So, yan, hindi po wala naman tayong na may encounter na ganyan. So, huwag na muna natin pansinin. So, ito yung given. S is equal to 3 meters. L is equal to 9 meters. Superimpose dead load, 6 kilopascals. Live load, 4.8 kilopascal. Ito yung properties of beam CG. So, ito yung magiging itsura niya. Yan yung itsura. Top view yan, ha? Top view. Beam yan. Top view. So, yan. Number 1, what is the maximum bending stress? MPa in beam CG. Number 2, what is the permissible flexural stress? If the compression flange of the beam is laterally supported only at every 3 meters and CB is equal to 1. Number 3, permissible flexural stress naman if the compression flange of the beam is laterally supported only at midspan. So, dito sa number 3, napalitan yung length na 10. So, itong 9, gagamitin nyo sa number 2. Ano ba yung permissible flexural stress? So, equal lang din yan, pareho lang din yan. Yung permissible is allowable. Yung flexural is other form for bending stress. So, yan. So, let's proceed. Punta na tayo sa number 1 question. So, yan, pinalitan ko na. Yung S natin is, S is for spacing ng beams natin is 3 and 9 yung length ng beam. So, maximum bending stress in CG. So, let's start. W. Kukunin natin yung weight. Uniformly distributed load na 6 plus 4.8. Given na to, yung 6 is yung dead load. Superimposed dead load. Tapos yung 4.8 is for the live load. Times 3. 3 is for the spacing. So, dito yan. Dahil CG ang hinanapan natin mula dito, ganyan. Hindi ko pala siya nalagay dito sa bandang to. So, dito siya. Nakikita nyo naman siguro yung cursor ko. Plus, yung ating 97 na weight ng wide flange. 97 times 9.81 over 1,000. So, ito conversion factor lang to para mag-equal siya sa kailangan na yun na unit na kilonewton per meter. So, yan. Makakakuha ka ng sakot na 33.5 doon, no? So, kapag kukunin mo naman na yung M, diba WL squared over 8 na lang ulit yun? Paulit-ulit na lang yun. So, 33.35 is the W, and 9 is the length squared over 8. So, simplifying, 337.67 kilonewton meter. So, proceeding to FB is equal to M over SX. So, yan. M is 337.67 at 234 yung SX. So, given na lahat yung mga kailangan nyo dyan, kailangan nyo lang tandaan na kapag kukuha ka ng FB, kailangan mo ng formula ng ito. Ito ang gagamitin mo kapag may SX. Kapag walang SX, ang gagamitin mo is FB is equal to MC over I. Gets? So, dahil dyan, dahil SX ang given, ito yung gagamitin mo. FB is equal to M. SX. Wala kang M. Kaya kukunin mo yung M. Wala ka ulit. Wala kang W. Kaya kukunin mo yung W. So, ganyan. Tandaan nyo, ang pagkuha niyan, wag nalilito. Kapag hinahanap ang maximum bending stress, alamin nyo anong formula. Kung FB is equal to MC over I or M over SX. So, kung may given na SX, ulitin ko, FB is equal to M over X. SX. So, dahil dyan may SX ka, wala kang M. Di, isosolve mo yung M. At ang formula ng M is WL squared over 8. Kaso, wala kang W. So, isosolve mo si W. So, yan. Ganun lang. So, dahil dyan, yan ang final answer. So, yan ang sagot sa number 1. So, next, punta na tayo sa number 2, which is napakahaba. Ito ulit yung properties. Ito yung itsura. Okay. Yan yung kinoconsider natin, hinanapan natin na problem. Laterally supported siya every 3 meters. So, every 3 meters, meron siyang support na nakalagay dito. Yan yung mga support.
So, 3 meters, 3 meters, 3 meters. So, yan. So, allowable bending stress. So, unang-una, ano na nga ba yung first part? Is kunin mo yung value ng LC. Ito, 200 BF square root of Fy or 137,900 over Fy d over AF. So, yan, substitute BF. Yan, BF is 360. Fy is 345. And depth is 350. At ang area ng flange is TF times BF, syempre. So, 360 times 18. Yan. So, makakakuha ka ng sagot na ito. 3.88 meters at 7.40 meters. So, tandaan na kung naalala nyo, ang sinabi ko kanina, ang i-consider natin dito is smaller. So, ang smaller dito is yung 3.88. So, ito yung LC. Magiging LC yan. So, check natin if laterally supported. Ano yung actual length natin? Hindi ba yung every 3 meters na binanggit dito? So, L is 3 meters. Tapos, 3.8 ang LC. So, kung titignan nyo, less than. So, so, saan siya mag-fall? Case 1 or case 2? So, kung titignan nyo, beam is laterally supported. So, ang gagamitin natin case is case 1. Laterally supported beams. L is less than or equal to LC. So, yan. Let's start. Check natin if compact section ba to. Una, BF. Ito. Check natin to. Yan. Diba substitution naman na lahat yan. BF is 360. 2 times 18 square root of 345 is equal to 185.74 less than or equal to 170. So, kung titignan nyo, mali. So, sa una pa lang mali na. So, ibig sabihin, hindi siya compact section. Pwede ka na lumipat sa letter B. So, pero gusto kong isolve, masipag ako. So, D over TW square root of Fy. Ganyan. Ito, okay na sana siya. Kaso hindi niya na-fulfill yung requirement na dapat less than or equal to 170 lang. So, lipat tayo sa partial compact section. Check natin kung partial compact section. Gamit ang 1 and 2 equations, 170. Ito muna. 170 less than BF over 2TF Fy. So, meron tayong, equivalent nito. Ito yun. 185.74 is less than 250. Check. Mas maliit si 185 kaysa sa 250. Tapos, si 185 is mas malaki sa 170. Kuha. Next. Ito naman. D over TW square root of Fy less than or greater than 1680. So, meron na tayo ulit nakuha dito. Which is ito. Ano ba yan? Ang pangit ng pagkakasulat ko. Walang equals. So, may equals dapat dito. So, dTW is square root of Fy. Ang equivalent niyan is 541.75. Which is tama naman, less than or equal to 1680. Na-fulfill niya yung dalawang case, dalawang situation. So, ibig sabihin, partially compact section siya. At dahil partially compact section yan, ang magiging formula mo for allowable bending stress ng number 2 is ito. FB is equal to 0.79 minus 0.000762 BF over 2TF square root of Fy times Fy. Yan. Use FB. Next, yan. 0.79 yan. Yung BF, pinalitan ko ng 360. Yan. TF is 18. Fy is 345. Yan. Simplifying further, ang FB mo sa number 2 is equal to 223.72 MPa. That is your final answer. Sa number 2. Next, let's go to number 3. Ang hinahanap sa number 3 is kapag laterally supported naman siya sa gitna lang, sa midspan. So, 10 yun ha. Tandaan nyo yung sa number 3, length is 10. So, ang naging length is 10. Tapos, kung titignan nyo, midspan. So, ibig sabihin, ang actual length nyo dito magiging 5. So, check natin kung laterally supported o hindi. So, 5 meters is greater than 3.8 meters. Meaning, sa case 2 tayo. Laterally unsupported. Case 2. So, dahil dyan, check if intermediate beam agad.
dito na tayo agad. Tingnan natin. Yan, ito yung gagamitin muna natin sa letter A, yung 703,270 CB over Fy less than or greater than, less than or equal to L over RT. Yan. Ito, substitute nyo na, CB. CB is 1, Fy is 345. L is 5. So, ginawa ko siyang millimeter kasi millimeter lahat ng nandyan. 5,000. RT given yan, 50. Tapos, CB given ulit na 1, Fy is 345. So, yan. Lagay natin dyan yung mga sagot. Yan, calculate natin. Calculate nyo to, calculate nyo yan, calculate nyo yan. So, ito, ang sagot dito is 45.15. Ang sagot dito is 100. Ang sagot dito is 100.96. So, check if tama. 45.15 is less than or equal to 100. Tama. And 100 is less than or equal to 100.96. So, tama ito. So, sa una pa lang, tama siya. Ibig sabihin, ang ating number 3 is intermediate beam. So, ibig sabihin, proceed na tayo dito sa formula ng FB na to. Dalawa yan ha. Is either ito or ito. So, FB is equal to, yan, 2/3 minus Fy L over RT squared over 10.55 times 10 raised to 6 CB Fy. So, yan, substitute lahat. Hindi ko na sasabihin. Simplifying further, ito yung magiging sagot, 117.18. After nyan, kunin nyo pa ulit to. So, FB is equal to 82,740 CB over L, D times area ng flange. Ayan, substitute every value. CB is 1. Length is 5 meters or 5,000 millimeters. Tapos, 350 ang depth. Tapos, area ng flange is 360 times 18. Simplifying further, it will give an answer of 306.37. So, hindi pa nagtatapos dyan. I-check pa natin yung 0.60 Fy. Check natin check yan lagi. Yan. Note, use the bigger value but not greater than 0.60 Fy. So, kung titignan nyo, check muna natin ha. Alin ang mas malaki? 306.37. Pero, i-check natin tong 306.37 kung hindi siya nag-exceed sa 0.60 Fy. So, tignan natin. So, 0.60 times 345 is equal to 207 MPa. Ang sabi niya dyan, hindi pwedeng lumagpas sa 0.60 Fy. So, sa haba-haba ng solution natin, ang magiging sagot lang din pala is itong 207 MPa. Yan yung final answer sa number 3. So, ayun, madali lang naman siya kung may kung meron kayong notes. So, panigurado namang open notes kayo sa exam, sa quiz, ganyan. So, tignan nyo na lang, i-check nyo na lang siya. Madali lang naman, procedural. So, sana yan ay may naintindihan kayo. Meron pa akong isa pang problem, pero ginagawa ko pa. So, mamaya na lang. So, thank you.